natin pagkikita-kita sa pagkakataon. Sa kadahilanan, iba na ang nagaganap sa ating buhay, sa ating lahat. Kaya ngayon, sinisikap ko na ipagbigay alam sa inyong lahat ang nagaganap sa buhay ng bawat taong nilalang. Kaya nga ako naririto para magbigay agap ng paalala sa inyo. Ang aking namasid, ang lahat ng tao sa bawat bahay, may karamdaman kanya-kanya lamang. May kanya-kanyang mga problema na dinadala sa buhay. At ang pinaka-number 1 na kanilang dinadalang problema tungkol sa kahirapan, pagkain, gutom at uhaw na walang katapusan. Kaya ngayon, ako'y tumindig sa inyo para ito'y makapagbigay ng alaala nang hindi puro kayo nakagulong sa lahat ng kalungkutan. Diba? Pag mayroong isang nagpapaalala sa mga anak, nakapagbibigay ito ng lakas ng kalooban, lakas ng puwersa sa laban, kahit na mahirap, na ibibigay nila ang lakas ng kalooban. Kaya kung anuman ang nagaganap sa kapaligiran, sikapin natin na hingi sa Diyos ang kagalingan. Magtanong tayo kung bakit nagkaganyan sa kapanahonan ng 2020. Maraming taong lumipas. Maraming nagdaang kahapon. Pero ngayon, ang tangi kong masasabi sa inyo, sobra na. Matindi. Sobra na sa timbang. Kaya, timbangin natin ngayon kung ano ang maganda. Pulutin natin ang mabuti. Ang masama ay ating iwaksi. Hindi masama ang magpaalala sa taong binabangungot, nananaginip, sa sobrang paninigdim sa nagaganap sa buhay. Sa kadahilanan sa pagkakataon ito, lahat ng tao ay gulilat. Lahat ng tao ay natatakot. Ang pinakamasama pa, lahat ng tao ay nagugutom, nauuhaw. Hindi na kaya. Tulog ng lahat ang mga negosyo. Lagi na sarado ang lahat ng bilang hanap buhay. Ano gagawin sa mga taong mga nagugutom at nauuhaw? Kaya ang masasabi ko, pagtulong-tulungan ng maganda, ang nagaganap huwag lahat ay malasing sa karamdaman. Sasabihin ko na nga sa inyo, ang tao, bago isinilang, may kanya-kanyang karamdaman, may kanya-kanyang pagtubos sa kanya-kanyang pagsalubong sa kamatayan. Kaya walang makapagsasabi sa panahon ngayon na wala silang sakit. Lahat tayo may sakit. Pagkapag matanda na, naiipon dyan ang bakteryang napakarami sa loob ng katawan. Pag halimbawa mo, nagpasimula sa 60 years old, sasabihin ko sa inyo na lahat kayo may bakterya sa loob ng katawan. Kaya kinakailangan ito'y pagsikapan, iabiso, isang guni kung ano ang dapat gawin. Aking nadarama, nakalulungkot. Bakit ang napagdiskitahan ngayon meron lang sumakit ang tiyan. May sinabi na. Meron lang hinimatay. May sinabi na. Meron hindi nakahinga kung ano-ano pinalalabas. Sabi ko sa inyo ngayon, ang tao, ang sakit, pulmonya, hika, sikmura, kulang sa dugo, nagpuputok ang bato sa abdo, nirarayuma, sa madaling salita ang aking paliwanag. Ang mga matatandang lalaki, malalaki ang tiyan, puro nalalata. Ako ang magsasabi sa inyo na lahat tayo may karamdamang bakterya sa loob ng katawan. Kaya kung sakali man, hindi masama ang magpagamot, ipalo up nyo ang karamdaman. Kaya lang, sana huwag naman lahat sasabihin yung dumadating na karamdaman ngayon. Yan ang mali. Dahil
dahil sensusin nyo kamatayan. Talagang ang tao may namamatay ng 60, 70, 80, 93. Ano pa ba naman ang gugustuhin nyo sa tao? Mamulubi na ng kahirapan sa pagbabantay sa mundo? Kaya ngayon, ang aking mungkahi sa inyo ay napakaganda. Itinitindig ko sa inyo, ipinaliliwanag ko sa inyo ang pakaliwa at pakanan. Kung sesensusin ninyo, ang sakit sa bato, tercio parte sa bansang Pilipinas, lahat may sakit sa bato. Pag yan yung umatake, ano ibibintang ninyo? Kaya ngayon, ang sakit, bago ilabas sana, sikapin ninyo kung ano karamdaman. Hindi puro ang namatay sa epidemya ng 2020. Marami. At talagang ang mundo may pasimula, may wakas. Inawakas nila. Para sabihin ko sa inyo, itong inabutan ng pandemya na ito na nagkamatay. May doktor, may frontliner, merong senador, merong kung ano-ano. At maraming mahihirap na nagkakamatay. Marami sa masasabihin ko sa inyo sa mahihirap na walang hanap buhay, gutom, buha, walang makain sa kanila. Hindi lang makasigaw. Kaya ngayon, ako, namuna sa inyo, pinaalalahanan ko, kagaya ng mga in-examen, ako na may sabi sa inyo, nakarating na lahat, gutom at tuhaw. Kaya yung mga nasa ospital, suportahan nyo. Hindi lahat na ngayon pinasok nyo, nagtiwala na kayo. Marami nasa kamatayan, umiiyak na gutom, uhaw, suporta. Kaya kung ito man babanggitin ko sa inyo, minamahal ko kayo. Kaya kahit kayo nasa malayo, kinakawayan ko kayo, makinig kayo. Itayo nyo ang ranggo ng buhay kung bakit kayo nilalang maging tao, lumigaya, maiabsulto, ang buhay pagkatapos, mamatay man kayo, nagamit ninyo ang isip ninyo at magiging huwaran kayo na nagamit nyo sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya nga ngayon, kung mali ang inaakala nyo ginagawa ninyo, dumiretso na kayo. Tanong nyo sa akin kung bakit. Konti na lang ang nalalaging buhay natin. Kapag ikaw mahaswerte na ang 60, maswerte na ang 55. At lalong maswerte, mahaba naman ang dinadalang problema. Pag umabot ng 80, 90, puro kahirapan problema na yan. Baka akala nyo ba pag kayo ay nabuhay ng mga 80 katulad ko, hindi kaligayahan yan. Ako may sabi sa inyo, heto ako, 80 anyos, hindi kaligayahan. Pag kayo umidad ng kasakitan ko, lipos kayo ng problema sa oras, sa araw-araw. Kaya nga lang ako, mayroon pa akong mission sa tao. Pero sa totoo lang, makailang beses na akong nag-50-50. At magkagano pa man ngayon, hinahabol ko lang. Sinasabi ko sa inyo na magpakaayos na kayo. Huwag kung ano-ano, manindigan kayo sa buhay nyo. Pag kayo may sakit, masakit ang ulo, gawin nyo, remedyo. Masakit ang tiyan nyo, uminom kayo ng luya or magbanyos kayo kung ano pa man. Pero huwag nyo hiyambing lahat. Baka akala nyo natutuwa kayo na lahat kayo ma-check up sa Manila. Paglabas nyo, 450,000, 300, 250, namamalimos yan lang mga tao na yan kung saan-saan, hindi mailabos. Yung mga nasa Maynila, namamalimos dito sa Bulacan para humingi ng tulong para matubos. Kaya kayo, kung may karamdaman, gawin ninyo ganito. Nung araw, dahil 80 anos na ako, nung araw, walang ganyan sakit. Ngayon lang naging malubha ang mga tao. Nung araw, walang doktor. Sinisingyeto yan sinain na malapit lang ng kayanin na kasi inabutan ko yan. Ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang ubod ng pangyayari ng buhay. Noong 1949, inabutan ko ang pandemya na uod sa Bulacan. Lahat ng dadaanan ng kasada, puro uod. Ano yan? Pinuksa ang pananim lahat. Hindi namatay. Namatay ang palay. Nagtanim na naman uli since 1954. Tongro! Patay din. Parang siniliban yan buong mga palay, walang inanay tao. Patay na naman yan. Doon ang punta sa palay. Pagkatapos, dumating na naman ang pecha. Alam nyo, dumating naman ang accept na puti sa palay. Ano ibig sabihin niyang accept na puti? Yung accept na puti,
lason na dumating sa tao, pero hindi sa tao pumalo. Saan pumalo? Sa palay, pananim, na kakainin ng tao. O sumunod ulit, uwang, ha? Kinakain ng tao, ha? Nung malauna, ang mga Pilipino, naghuhukay lang ng tungo. Ha? Alam niyo ba yung tungo? Yung nakalagay sa gubat-gubat. Kaya lang ngayon, new generation na inabutan nyo. Kung kayo ang pagalimbawa mo ngayon, inabutan ko kayo ngayon ng 40. Hindi nyo na nakita yun. Ako na magbibigay sa inyo dahil ako'y tunay na taga-bukid. Ang magulang ko ay magsasaka. Kaya itanong niyo sa akin lahat ang buhay at kabuhayan at kahirapan. Kaya kong idisiplina. Walang nagpapagamot doon. Ang sakit nung araw, alam mo nyo, operado sa appendicitis. Sasabihin ko sa inyo, ang appendicitis ay pinanggagalingan ganito. Marumi ang bituka. Kapag marumi ang bituka, nakulang sa tubig, ang sasamo yan, appendicitis. Sasakit na sasakit yan. Nasusuka na parang minatamis. Hindi na makatatayo. Iyan, apurbado. Malapit ang pumutok ang appendicitis. Kaya kayo, kung meron kayo karamdaman, lumaban kayo. Tumayo kayo. Tumigpig kayo. Huwag niyo katakutan. Magdasal kayong lahat, kagaya ngayon. May mga karamdaman kayong lahat sa kanya-kanyang pamilya. Sabihin nyo, Panginoon ko, pagalingin mo po ako. Alisin mo po ang bad spirit sa buong kinasasakupan. Basta dumiretso kayo ng daan, maganda kalalagyan nyo. Kaya ako, kung sakali man at nakikita nyo, narito ay nagmumungkahi, pinipresenta ko sa inyo ang naabot ng aking buhay. Kayong lahat naririyan. Kasi marami nakikinig sa akin, 30. Nakakipagmilagro nandiyan since 1985. O, dahil ngayon, 35 na kayo. Dahil hindi pa kayo pinanganganak, ako'y marami ng story sa buhay. Kaya ang aking nalalaman, malalim. Ang sabi ko sa inyo ngayon, tumindig kayo, magdasal kayo sa Panginoon, huwag kayong padaig, magsama-sama kayong pamilya. Kung may nagpapayo ng maganda, ang gawin nyo, pakinggan nyo kung tama. Kung mali naman ang inyo, kahit kayo matanda, pumailalim kayo. Nakalulungkot ang panahon. Paano? Papasok kayo sa ospital, wala kayong pera, hindi kayo makalalabas. O ano mangyayari sa inyo? Nandoon kayo, nakatibang kayo. Ako nagsasabi sa inyo, at tunghay na tunghay ang pangyayari ito. Nakalaan ako sa inyo sagutin ang problema. Magsipagdasal kayo, uminom kayo ng tubig, kung walang kakainin, magsigiti kayo at kung ano nasa lamesa, iyan ang pagharap-harapan. Huwag nang mag-usap-usap kung ano-ano. Alisin nyo sa isip nyo ang nervyos. Ang nervyos ang nagpapalakas ng sakit ng pagkatao. Huwag kayong gumagawa ng chismis. Kaya, ako, nakita nyo, heto, hindi ako nagagalit sa inyo. Minubulat ko lamang kayo. Pagkatapos nito, heto, makikita ko sa inyo, mamaya-maya, babasahin ko lahat sa inyo. Dito manggagaling ang ibibigay ng Diyos. Sa kadahilanan nito, humarap ako sa inyong pansamantala. Sa mga karamdaman. Ang tao, kanya-kanyang karamdaman. Naririn ang purlat, naririn ang anghit, naririn ang putok, naririn ang eksema, naririn ang lahat sa tao. Kasi ang katulad dating mga tao, parang isang pitakan. Ang pitak na yan, iba't iba ang dumadapong mga karamdaman. Ngayon, sa ngayon, ang aking nadarama. Ang tao, marami ang kulang sa pagkain. Hindi makasuporta yung hina ng kita. Walang magyayabang. Sa kadahilanan ngayon, iisa lang tayo. Kasi pag mayaman at natigil ang negosyo, stop na yan sa kahango, bangkarote, kasi sarado na lahat ng building. Ang magsasaka naman, ngayon, wala na rin sasakayahin. Tanong sa akin, bakit? Nabili na lahat ng mga may pera ng mga estranghero. Yan ang kasabihan ng araw na ako'y bata-bata pa. Ganito yan. Since 1954, nag-aaral ako nakatapos ako ng 2 years special course, garment trade sa Bulacan. Pinakuha ko ng ballpen ng mahal na Panginoon. Hindi ko nga alam na ako'y maging ganito. Isinulat ko sa papel. Ang sabi ng Panginoon ganito, bukas makalawa, ang nasa ibang bansa at nasa probinsya,
magkakausap ng face to face. Ano nga, yan dumating na cellphone. Ito pa, dahil sinulat ka, buo sa akin yan. Kaya kung tatanungin niyo man ako at sesensusin niyo ako, nakalaan ako. Kahit na ang mata ko'y pipikit didilat, ipagtatapat ko sa inyo. Ako 35 taon ang operahin ng mata. Hindi makapagpa-opera ang mata. Kasi nga ginagamit pa ako ng Diyos dito. Pagkaraan ito, mananahimik na ako. Wala na kayong maririnig dyan. Ito na. Ito, sinulit kong pangalawa. Ang mga lalaki, magpapabutas ng tenga. Ha? Magsusuot, magpapahaba ng buhok. Di ba na ganap? Yang mga tubigan. Yang mga tubigan na yan ay may tubig. May araw, nakalagay sa sulat yan. May araw na iyan ay tatambakan at lalang ka ng iba't ibang building. O mga kasama, di ba naganapan lahat? Ha? Ang lalaki, babae, maghihikaw, ang babae, magsusuot ng panlalaki na ganap. O, kahit na may asawa, basta ikay natukuhan, agawan, ha? Di laban-laban. Sa madalit salita, naganap na lahat yung nasa papel na niya. Ako, pag kayo magbibisita, hindi ako natatakot na ako'y tanongin niyo. Kasi, ang sasabihin ko lang sa inyo, puro katotohanan na nagaganap sa mundo. Ngayon, walang magsasabi na tao na ako'y perpekto, wala akong kasalanan. Kung minsan nga, kung sino yung nagsasabi ng walang kasalanan, siya ang ludlog sa kasinungalingan. Kaya aprobado, tandaan nyo. Pag ang tao tandaan nyo. Pag ang tao masyadong masalita, diyan kayo matakot. Hindi ba rin wala kayong kaibigan? Huwag lang taong masalita. Kasi iyan ang magtatangay sa inyo sa hindi magandang lugar. Kaya kayo, ako naririto, I'm from Bulacan. Pinahahayag ko. Kasi walang umabot ng edad ko. Sasabihin ko sa inyo, ang lahat ng kasama ko sa membro na magka-group since 1985, patay na lahat. 3 na lang kaming buhay. Yung 2 kong kakilala, hindi na nakakakita. Hindi na ako nakikilala. Ngayon, ako na lang tumitindig dito. Ngayon, narito ako sa amin. Nananahimik ako. Nagdarasal ako. Ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, huwag mo na po akong pabayaang maligwat at maligaw. Ang nais ko po, kung ako ay mamatay, diretso ang laban. Kasi itong mother pa rin na ito, sasabihin ko sa inyo, mahirap paniwalaan. Ako ang babaeng pinatulog ng 4 na gabi at 5 araw. At ako rin ang babaeng pinakuha ng 15 beses sa krus. Itanong niyo kung bakit nagkaganon. Ako pala, kukunin kasangkapan. Naghahatid ako ng mensahe kung saan. Naghahatid ako sa Malacanang noong kapanahon na nila Don Ramon. Hanggang ngayon, nakikita ko sa inyo, buong-buong mga papel sa akin. Mga mensahe, ang narating ko dyan, si President Cory Aquino, umpisahin mo yan. Nakaano kayo, hanggang kay Gloria Arroyo, hanggang si Rojas, itong kandidato, nasa Mimpalan, na hindi siya natuloy. Pero si Aquino, inabutan ko yon. At ang pangkasalukuyan ngayon, itong ating mahal na Pangulo na bumabaraso sa ating lahat, na masasabi din natin na sumasakit din ang ulo sa problemang dumadating. Kaya nga, hinahango ko kayo. Kung kapraso ng karamdaman, sumakit lang ulo nyo, hinedline nyo sa masakit. Ano sasabihin niya? May karamdaman kayo, dapat i-dali ka sa Manila. Huwag kayong matuwa. Dahil lahat ng nakausap ko doon. Gutom, uhaw, pera. Hindi naman madalaw dahil walang pera pamilya. Dahil maraming nagkamatay. Hindi nyo na nakausap, pinasok nyo namatay, na may daing-daing. Kaya ngayon, itong araw nito, iyan nyo, ilabas nyo tapang, bendisyonan nyo, magdasal kayo, payuhan nyo kung maganda. Kung ano lang ang sakit, yun lamang ang babarasuhin nyo. Sa lahat ng bagay, itutuloy ko sa inyo yung sinabi sa akin sa papel. Bukas makalawa ika, dadating ang karamdaman. Nakita nyo, dumating na sa baboy. Dumating na pista sa manok. At marami pang iba. Sumunod ka sa ako. Okay. Ang bigay sa akin mensahe nun, may araw, darating yan. Nasa sulat ko, sa sulat sa akin. Darating yan. Kapag daw ang hydrogen bomb at nitrogen bomb, yun daw ang magkakasakit ang tao. Kaya lang, parang dumating na.
pero hindi alam makapagsasabi ko saan nanggaling. Kaya heto dahon, heto, pinakuha ko ng dahon dito. At rumedi kayo, pag binasa ko to, tandaan nyo kung ano sasabihin. Apakahaba ng magandang pagkakataon, isip-isipin nyo noon, araw-araw may sinasabi ko sa karamdaman. Kung sa akin kayo magtatanong, hanggang ketong, hanggang lahat, ipapaliwanag ko sa inyo. Kaya makita ko pa lang ang sakit, alam ko na ang sasabihin ko kung saan nagmula. Lalo yung may asawa, itanong siya bakit. Huwag kayong bagong siping, maliligo kayo, pasmado, urong na ugat. Impotent ang mayayari sa inyo. Natutuwa ba kayo maging impotent kay babata ka nyo? Sa lalaki yun. Ngayon, dito sa naiintindihan niyo sa akin, lahat tayo may sakit na dumi, na bakterya sa loob ng tiyan. Kaya nga, ipinakandidato ko sa inyo, ang labatiba, langis, tubig, kaya nga lang ang labatiba, may way kung ano nararapat. Kung wari mo sa mataas ang uric acid, padiretso. Pag wari mo sa colon cancer, patagilid. Wari mo sa bato, parang baboy na, susumpitin mo nga, dadaanan lahat yung ihi na yan. Makikita nyo, bakterya. Sabi ko sa inyo, noon, happy ako sa paggagamot. Talaga naman, kay sikla-sikla ko kay diksi-diksi. Kaya lang ngayon, overage na ako. Pwede ko na lang ituro. Pwede ko isenyas. Pero, sasagulian na lang ako, hindi ko na kaya. Sasabihin ko ba sa inyo, na ako, marami na rin nararamdaman. Nilakasan ko lang ang loob. Para ito, maiwanan ko. Huwag yung bahagya lamang ang sakit, malalay na. Ang lahat ng sintomas, kaya ko sabihin sa inyo. Pag sumasakit ang dibdib ninyo, antiyan nyo, namimilipit kayo. Ano ang dapat tignan? Ano? Sa abdo. Iyan, hindi pwedeng hindi nyo pa-operahan. Tanong nyo sa akin, bakit? Pag yan ay nalaglag sa atay, todas kayo, dialysis. Kaya nga, di ba? Napakaganda na ako baka muli pa nyo kung makaharap. Pero isesenyas ko sa inyo kung ano at kailan at hanggang saan. Sasabihin ko sa inyo ang mga bagay-bagay. Tumindig kayo. Parasuhin nyo. Huwag nyo sabihin na puro yung karamdaman dumadapo sa tao. Hindi, lumabang kayo. Lahat tayo may sakit. Dito, yung lahat na namatay, matanda, puputok ang bato sa abdo. Meron dyan na yung nagtatay lang. Butas na ang bituka. Alam nyo, pag nagtatay ang tao, kumbaga sa kiskisan ng palay, dalyado na, may pungi na. Kaya yon, hindi kayo dapat matakot. Iyon, agapan yung mabuti. Ano nga ba ito? Pero, dati na kung may sakit kayo, pagkatapos kayo isasabay nyo dito sa karamdaman dumadapo, natataranta ang bansa. Kaya wala kayong makitang balita, kundi yung karamdaman dumadapo sa tao. Maghinay-hinay kayo, magdahan-dahan kayo. Puksain ninyo ang paniniwala ninyo, ang gawin ninyo. Sa tama kayo pumunta, magdasal, ipaglaban. Sabihin nyo, Panginoon, bakit po ganito ang buhay ko? Nilalang po ako na puro kalungkutan. Kaya nga tayo, magdadasal ngayon. Tatalab ang tatalab, lalo na yung mga nakahiga sa karamdaman, lalo na yung may sakit sa bato. At sasabihin ko sa inyo na masarap ang mamatay. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ako kasi namatay na. Ang mahirap lang sa namamatay, sasabihin ko sa inyo, iiwanan niyo ang pamilya niyo at kayo'y aalis na. Pero sa naging karanasan ko, ako magsasabi sa inyo, masarap ang mamatay. Kasi, kapag namatay ka na, tapos ka na, sino? Kayo, hayang pa kayo, lumalaban kayo. Kasi tayo, kaya nila, lalaban tayo ng lalaban. Pagkatapos yan, namatay. May sisilang na naman. Papalitan na naman. Mamamatay na naman yun. Maraming kalubhaan, karamdaman. Kaya ngayon, ang sabi ko sa inyo, tayo ay magdarasal. Patutumbukan ko ang kanya-kanyang tahanan. Kahit na kayo nasa malayo, kinakawayan ko kayo. Ibigay ninyo ang tapang. Gamutin nyo ang sarili nyo. Isanggunin nyo kung ano nararamdaman nyo. Paano ba hindi kayo makahinga? Marami lang kayong plema. Hindi kayo nabasa lang ang pawis yun, saka aircon. Magbanyos kayo. Kaya kung ito may malalaman nyo, maririnig nyo. Ako'y narinig ito, nakaready ang aking cellphone. Wala akong sinasabi sa tao, kundi ang sinasabi ko, gumising na kayo. Huwag kayong magtulog-tulugan.
Huwag pa kayong magpalala ng karamdaman. Huwag kayong mahilig sa chismis. Huwag kayong mahilig mang-agaw ng asawa ng may asawa. Kaya ito, kung sakali matinamaan kayo, sorry. Ang nais ko lang kayo, mawalan kayo ng problema. Kasi pag kayo ay may asawa at kayo nang-agaw ng asawa ng may asawa, problema yun. Hindi ba kayo naawa sa iba? Kayo aabutin din ninyo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kung mali, huwag niyo nang pasukin. Sabi nga ni Mother pa rin. Ha? Napakaganda niyan. Ngayon, marahil, naipaliwanag ko na sa inyo lahat. Ha? Huwag kayo may narinig lang may sakit doon, may namatay doon. Kung ano-ano sinasabi ng karamdaman. Tuloy, nagkasunog-sunog na ang tao. Lugar na binuburon. At saka akala, di ba magaling yung nandidiri kayo sa kapwa nyo? Pare-pareho lang tayong mababaho. Pare-pareho tayong mamatay. Walang mataas, walang mababa. Isa lang ang uri natin. Pag tayo lahat ay matay, kahit ka na mahirap, kahit ka na mayang, isa lang ang bilang dahil naging karanasan ko yun. Napakahaba ng aking iminulat sa inyo. Kahit na mahirap magsalita, pinilit ko na iparating sa kanya-kanyang lugar. Ang mamatay ay masarap. Tapos ka na sa problema sa mundo. Tapos ka na sa sakit na nararamdaman mo. Aanin mo naman na ikaw buhay. Nakapeperhisyo ka lang. At ikaw, ang tao, kapag wala na silbi, basurang tao sa mundo. Ha? Basura kayo. Basura tayo lahat. Kaya lahat tayo may agos, parang bagyo yan. Malilipol tayo lahat. Inagapang ko kayong lahat sa magandang pagkakataon na ito. Ewan ko lang sa inyo kung mayroon tumala. Ha? Magdadasal tayo ngayon bilang sa aking pangangasiwa. At itong mga dahon nito, may sasabihin sa tao. Ha? Kaya ito pinakuha. Hindi ko alam kung ano. Ayan. May kanya-kanyang dahon ito. Ha? Ito na ako. Ito ang sign ko. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag, na Espiritu Santo. Amen. Sa oras na ito, Ama, kami po lahat ay nagbubuklod-buklod. Ipinararating po namin sa inyo ang aming mahiwagan lahat ng karainan. Lahat ng may karamdaman. Lahat ng may problema na nauuhaw sa kabuhayanan. Gutom at uhaw. Nauuhaw sa pagmamahal. At naririyan ang mga hiwa-hiwalay at hindi nagkakaunawaan. Sa oras po na ito, kami po lahat ay basbasan mo. Ituro mo po sa amin ang tama. Naghihintay po kami sa inyo kung ano ibibigay ninyo sa aming mensahe. Kaya lang po, walang iniwan po sa paglilider. Tulungan mo na po kami. Bigyan mo po naman sana kami ng isang pagkakataon para kami ilimigaya. Na kung mabigat man ang aming pinapasang problema at karamdaman, alam po namin, sa saglap lang, kaya mo kami pagalingin. Tulungan mo kami. Kasi po, pagod na rin kami. At ang number one po, wala pong pera mga tao. Madalang na po ngayon ang may pera. Kaya po sa oras na ito, Ama namin nasa langit, Ikaw po ang aming buong pag-asa sa lahat ng aming pinagdadaanan sa ibabaw ng mundo. Bigyan mo naman po kami ng pagkakataon kung paano namin maaabsultuhan ang paghihirap. Bigyan mo rin po kami ng laya sa buhay bilang tao. Ibalik mo rin po sana ang tunay na kalayaan as mamamayang Pilipino. Dumadaing po kami sa inyo ng walang katapusan. Alam po namin na walang makagagamot sa amin, sino man maliban sa iyo. Kaya po kumakapit kami lahat sa iyo. Humahalik po kami sa iyong paanan. Tulungan mo na kami. Bigyan mo kami ng pagkakataon sa oras na ito na aming panalangin. Kayo na po ang bahalang lumuko sa amin sa lahat ng bagay at lalo-lalo na po sa mga taong ipinagkatiwala mo po sa amin na humawa na siyang magbibigay ng patotoo na tutulungan kami sa pamamagitan mo. Idanadamay po namin dito, inang birhen. Ikaw po ang aming tinatawagan sa kadahilanan po, sa aking nalalaman. Ikaw po ang sasalubong sa amin kung kami nasa balig na ng karamdaman. Kaya po kami naninigluhod sa inyo, inang birhen. At ikaw naman po, mahal na Jesus, tulungan mo po kami. Iparating mo po kay Ama ang lahat ng bagay na aming problema. At sa lahat ng banal. Sa kadahilanan po, ang sasabihin ko po sa inyo halimbawa, kung ikukumpara po sa sasakyan
Ang kotse ang ama. Ang pasaheros, ang inang birhen. Ang driver, ang mahal na Jesus. Kaya ito po, bilang tatlo, ngunit isa. Tayo lahat nagpasimula sa looban ng simbahan na nilulumot. Kaya lang po, talagang ganyan ang buhay. Na tayo magkaisip, nagkanya-kanya na po tayo, nang nalalaman. Pero yun po, huwag natin baliwalain. Doon po kayo happy, doon po kayo nasisiyahan. Kaya lang po, wala po sanang basagan ng mga pangyayari. Kaya lang po ako dito, nangusap sa inyo, para ibalita ko sa inyo ang pabalita at bigay ng Diyos na dapat kong isiwalat sa inyo. Kahit na hindi naman ako reporter, hindi ko naman po hinahangad na ako hangaan ninyo. Hindi po. Ang hangad ko lang po, maibalita ko sa kanya-kanyang pwesto na huwag na kayong gumawa ng sitsirya tungkol sa mga karamdaman. Ipa-check up nyo, dating mga may sakit yan. Ako na magsasabi sa inyo, kapag kayo, 60 anyos, marami na kayong bakterya na nasa loob ng katawan nyo, malalaki o babae. Kaya ngayon, ginigising ko kayo. Hapitin nyo kung ano dapat inumin na yung mga nakapaloob na yun sa tiyan nyo na hindi sumpungan. Pag ang bakterya ay sumumpong dito sa tiyan, ano, pupunta sa puso, pupunta sa ulo, ano, comatose, ha? Cardiac arrest, ha? Kaya nagkaganon yun, nagkaroon na yung bakterya nasa sa tiyan. O ngayon, Ama namin nasa langit, salamat po sa iyo. Isiniwalat ko na po ang lahat. Salamat po na walang katapusan. Ito po, ako po magsa-sign of the cross. Ito po ang ibig sabihin. Lukuban mo po ako, tulungan mo po ako sa mga dinadala ko at maging maayos ang buhay ko. Babasahin ko pong isa-isa ito. Kaya lang, maaaring hindi ko pa makakaya ngayon sa kadahilanan pinakakanta pa ako ng mahal na Panginoon. Ito po ang kanta. Ito po. Kaya nandito, ang isip niyo'y binuksan ko, tunay na liwanag, pahayag ko sa inyo, kayo'y sadyang iningatan, sa bilang niyong karamdaman, kaya kayo'y tumapang, kayo sa dasal, kaya ngayon naririto ang hatol sa iyo'y ganito, ang gawin nyo ang nararapat lamang dito sa mundo. Kung kayo may tinawagan, pakinggan nyo lahat ito. At kung ayos naman mga anak, ay sumunod kayo. Tunay na din nyo, sadyang malilimutan ang sigaw at paramdam ng may kapal. Isayos ninyo ang buhay nyo rito sa mundo para makamit nyo langit paraiso. O sige po, tayo po lahat, biling sa Panginoon, sa kaorasan nito. Kung may mga karamdaman, uminom ng tubig. At kung meron namang asin, maghagis ng konti sa bad spirit. Pero po, bigyan lang po ninyo ako ng pagkakataon at babasahin ko po ito. Bigyan mo ako din. Igano mo muna. Dapat ba yun o hindi? Live. Live po kasi. Ito po, makinig na po kayo. Ito po, maraming dahon. Hindi ko po alam kung ano ibabalita ko dito sa inyo. Ito. Sa mahal na bansang pinasasakupan. Kayo aking anak, Maganda pala to. ay aking pinagmasdan. Ang titig ng mata ko sa inyo, mga anak, walang katapusan. Ilarga naman sana ninyo ang isip ninyo at talino. Gamitin ninyo sa ayos na pagpapasya. Ano? Kaya kayo'y ginising ko. Kaya kung kayo man ay sadyang mga naririyan, narinig nyo ang sigaw, makasaysayan sa buhay. Hindi nyo makakalimutan ang mga bagay-bagay, paalala ng may kapal sa Pilipinong mamamayan. Ayan po ang number 1. Ito po ang number 2.
iniwan sa baga na kayo ay inisa-isa ko. Para ang sakit na plema lumabas sa baga niyo. Ang ibig ko bagang sabihin, kayong lahat tinawagan ko. Wala na akong pinuwera echipuera. Manos-manos, isa-isa kayo. Matapos na ako'y sadyang nagpakilala sa inyo, kayo naman sana ay kumilos dito sa mga isinigaw ko. Kayong lahat ay magdasal. Hilingin ninyo lahat sa may kapal. Walang mamayani na masama. Ang kabutihang asal ang maganap sa taong mamamayan. Kung kayo mabilis magbalita, mahirap din iyan. Kasi kayo ang mananagot kung naperhisyo ang mga tao. Hindi nga kayo nakastigo dahil umiral ang dunong nyo. Pero sa kabilang buhay, may pananagutan kayo. Ayan po ang pangalawa. Ito po, dahon ito ng talong. Kaya ngayon, ang sigaw ko, mga anak ay pakinggan. Kayo'y maging malumanay sa pagpapasya kailanpaman. Mahirapan kayo dito. Sa kamay nyo ay abutan. Kayo ang nagdesisyon ng mali. Kaya malaki ang inyong pananagutan. Pag number 3 po yan. Ito po ang number 4. Kaya walang mayaman, walang mahirap. Walang tanga at marunong. Ang sinabi ko sa inyo, gumising lamang sana kayo. Ibigay nyo ang karapatan kung paano kayo naging tao. Ayusin nyo, magsalita kayo. Gawin nyo ang tama sa pagkatao. Pang-4 po yan. Ito po, danang halaman. Ang bilang karamdaman, kayo ay sinasagot ko. Ang mag-ingat ay hindi masama. Wag lang sosobra ito. Kaya kung marami manadamay na mga doktor, empleyado, dahilan sa mga kasukutan, pinagpawisan ng sagad, nagtrabaho ng sagad, at pagkatapos, naligo, nakagwantes, ano kinaaminasan? Pulmonya. Tangkay-tangkay, mga tao, kayo sadyang naririto. Kaya kayo ay ginising ko. Sinenyasan ko kayo. Mabuhay, mabuhay, sa ayos na buhay. Isarado ang hindi tama nang hindi mapintasan. O, di ayun po ang sagot doon, ano? Isa-isang po, may pabalita po ito. Kayo'y tinawagan ko, mga anak ako ay pakinggan. Basta dala nyo ang buhay nyo, kahit kayo ay mamatay. Ang tao sa mundo, may kanya-kanyang tinamuan, may kanya-kanyang sundo sa banig ng karamdaman. Yan po, ha? Isa-isa po ito. Kaya po kung kayo harap sa akin, lahat ng tao may basa. Lahat po ng tao, pag humarap sa akin, huwag niyo lang po ako pipintasan, lahat kayo may sasabihin. Kaya kayo ay dumilat. Mga anak ay pakinggan. Sa tunay na isinigaw, ha? Pambihirang wagay-way. Kaya kayo kung may pagkakataon, tuminag, kumilos, itaya nyo pagkamagulang, ang disiplina ninyo ilagay. Basta puro sa tama, ilaban nyo, kahit kayo bata, tama lang, okay lang, right? Matapos na kayo dito, isa-isa kong binilangan. Ito po letra kong nakikita, sinabi sa akin. Kayo ngayon may pagkakataon pa sa mga bagay-bagay. Kaya si Mother pa rin ngayon po, dahil sa nararaman niyang karamdaman, kaya kung sakali ba't kayo may tanong, marami siyang kaalaman. Kasi ako po since 1985 until now, nakaupo pa rin po ako, kaya lang, may nararamdaman na rin po. Kaya kayo itinawagan ko sa buhay ng isang tao. May kanya-kanyang tinamuan, problema at lahat ng tao. Nakita nyo, may tao, may kutsarang ginto sa lalamunan. Kahit ano ang gawin, hinahabol, ha? Pero meron namang marunong habol ng habol. Kasi hanggang doon lang ang sukat niya. Parang kalpintero. Kung ano lang ang sukat mo, hanggang doon ka lang. Ito po.
kayo ng harap-harapan. Ang wika't banggit ko sa inyo, mga mamamayang Pilipino. Unawain nyo ang pag-aaral sa face-to-face. Maraming mahirap na walang kakayanan. Maawa kayo sa mga taong walang kakayanan, umiiyak, makain lang ay wala. Gawin ninyo sa tunay na kinamihasnan ang pag-aaral. Sa kadahilanan, habulin ang taong mamamayan. Ito ang sabi sa pag-aaral ng face-to-face. Okay? Aanin niyo naman na kayo ay nanalo sa desisyon na ito. Dahil wala kayong kalaban, desisyon niyo magaganap sa mundo. Pero ang masama nito, kayo ay palipas na. Ang mga bata ngayon palang sisibol, sila naman. Kaya sana, huwag kayong mahirap kausapin. Kung inaakala ninyo, tama na bigyan ng pagkakataon, mas marami ang mahirap kesa sa mayaman. Ito. Ang lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo. Kaya ngayon kinausap ko kayo ng isa-isa sa ibabaw ng mundo. Kung susuriin ninyo, mga anak, dinggin nyo ako. Kahit na maghapong magsalita ang mother pa rin, hindi mauubusan sa mundo. Ang hibla na ito, wika't banggit kabuluhan. Ituloy nyo ang tama, ang maliin yung iwasan. Tanggapin nyo lahat kung ayos ang laban, ikinindig ko kayo sa kabanal-banalang lugar. Ngunit kay liit, ng dahon naririto. Ito'y sa lugar ng husgado. Sana na maiintindihan nyo. Yung mga dapat palayain, bigyan na ninyo ng pagkakataon. 10 araw lamang mahiwalay sa pamilya mga tao, hando roon at nagsasayawan na parang mga lumulugo. Ayan po ang sabi, huwag niyo ako pong pipitasan. Ito po. Kaya kung kayo ay may tanong, sa dahon lang po, ay magkakasundo na tayo. Matapos na kayo ay akin, sadya rin din tinawagan. Hospital, kayo naman sana ay makiramdam. Mga nangangasiwa na doktor, sana naman ay mapakinggan. Napepending tuloy ngayon lahat ang gamutan dahil sa pandemyang naririyan. Sana mag-usap-usap kayo. Bigyan nyo ng kanya-kanyang karapatan ang mga karamdaman ng tao na magkaroon ng laya kung ano dapat gamutin. Huwag kayong masyadong marulong sa bagong sumibol na karamdaman. Iwaksin ninyo. Ito po. Ang pagbabantay ko sa inyo ay labis-labis na makasaysayan. Kaya kayo'y tinawag ko para kayo ay matauhan. Sa salita ko kaya ito, hindi pa kaya kayo kabahan. Naririto ang resa, pasabi ng may kapal. O marami pa po ito. Ang haba ng kasaysayan dito sa ibabaw ng lupa. Ang sagot ko sa inyo, kayo naman sana'y makiramdam. Ang hindi niyo lupa ay huwag niyo sakuping mainam, lalo na ang lupa ng gobyerno ay huwag niyong patulan. Kung may nagbibili sa inyo ng lupa, lalo ito ay gobyerno, ito'y ngitian nyo para hindi mapahiya sa inyo. Hindi ipinagbibili ang lupa ng gobyerno, lalo na ang right of way. Walang nagbebenta ng right of way. Gusto ang iiwanan nyo sa pamilya. Kaya mga kababayan ko, may mapupulot kayo. Kahit na ano sabihin, matuto kayo. Ang gagamitin nyo, papel, duplikado. Ingatan nyo. Amen. Ngunit ano at kay ganda ng habang pinag-usapan, mga mamamayang Pilipino, tumindig bumaraso naman. Gawin nyo ang magandang pagkakataon, buhay bilang Pilipino, para kayo ay mabilang as a true Pilipino. Mga kababayan ko, na bilang nauutusan, ako ang magsasabi sa inyo na mahirap magdunong-dunungan. Lalo ito ako sa harap ninyo at paanan. Nakahanda akong magtiis. Masabi ko lang, ang gusto ng Diyos
sa mamamayan. Hindi masama ang magbigay. Hindi masama ang magyabang kung kaya nyo. Kung uutangin nyo lang sa kapwa nyo at kayo mamimirisyo, magsipanamihimik kayo. Ito ang pabalita at bigay ng ating mahal na Panginoon. Kayo ngayon hinarap ko na dapat ninyong malaman. Ang pakaliwa at pakanan ipinaliwanag ko ng mainam. Kaya kung meron pa na natitira, saka-saka na lamang uulitin i-schedule, ibibigay ng may kapal. Kaya ngayon, kayo ngayon ay sadyang naririto. Huwag kayong masyadong umasa sa kapwa ninyo tao. Ilagay nyo, ibigay nyo ang diskarte ninyo at huwag naman kayong mayabang. Marami dyan. Bahagya pa lang ang kinikita, ipinaragos na sa buong mundo. Mahirap makaahon ngayon. Kung yung mga building na malalaki Kaya sasabihin ko sa inyo, mentras ang tao matahimik, malalim. Ang tao, kung sino yung may pera, matahimik, hindi mayabang. Kaya ngayon, huwag kayong masasaktan, mga kapanalig kong minamahal. Ito ay pabuya ko sa inyo at kay ganda. Mga pinuno naman sana, makiramdam kayo sana. Huwag niyong masyadong pagsusungitan ang mga alagad na kasama dahil ibigay niyo ang magandang pagkakataon. Magmahalan kayo sa kinalalagyan at pwesto-pwesto. Ayan na po. At malapit na pong matapos. Ito po, sabi ito. Pipigtasin ko po muli. Yan pong mga ganyan. Kaya kung kayo po iharap sa akin, pag po binigay niyo, halimbawa mo po, ang pangalan niyo si Pedro, nababasa ko po, ito po, wari po Pedro pangalan mo. Nang ikaw ay tumindig, humarap ka sa akin. Ang sagot ko, aking anak, sa bilang mong karamdaman. Nababasa ni Mother pa rin ang kilos mo at galaw. Makita ka pa lamang niya, kilatis na kung ano uri mo. Kung ikaw ay mabait, matahimik, o hindi mayabang at palalo. Kung sino kayo, tanggapin ninyo. Huwag kayong magbigay ng pagmamalaki sa kapwa ng tao. Mas maganda kung sino kayo, iyan ay tinatanggap nyo. Kahanga-hanga kayo sa Diyos at tunay kayong as a true Filipino. Tinayo ni Mother Paring ang bandera ng makasaysayan tungkol sa mga taong bilang mamamayan. Magsiayos kayo sa tama niyong ginagawa o trabaho. Ayusin niyo ang tungkulin ninyo. Pag-usap-usapan ninyo ng maayos. Tumindig kayo, ibigay nyo ang tunay na karapatan sa tama. Huwag kayong mang-aapi ng kapwa. Ngayon, pinatay nyo po ako dito. Ang costume po, wala po ang magagawa. Ako daw po'y umawit sa inyo. Diyos ko po, ano po ba awitin ko? Kayo ngayon ay sadya kong nabinindangan. At kayo sa akin ay sadya na lumugar. Na di nyo malilimutan ang babaeng ito taga Bulacan. Ang resang pinag-usapan, tumindig ng mainam. Kung anong maganda, ipayo na lamang para kayo'y mabugi sa buhay niyong hiram. Kung sakali man din kayo ay narito, may katanungan kayo sa milagro. Sumenyas lamang kayo at papakinggan ko. Maging maayos lang ang wika niyo. Ito po ang sabi, kung kayo man aking mga anak, ay aking sadyang sinabihan. Ang gusto ko lamang sana sa inyo, gawin niyo ang ayos na buhay. Pag ito ay nagawa ninyo, kagaling mga makakamtan. Huwag niyong gagawin ang masama sa inyo sa kapwa niyo na hindi iganti sa inyo. Kaya kung ako man ay narito, Mother pa rin sa taglay kong pangalan. Ako po ay pumapapilangan para po maisabi sa inyo. At dito po sa pagkakataong ito, sa kabila kaya ng aking ipinaalam sa inyo, ako pa kaya ihahatulan mo.
Kaya, ang masasabi ko po sa inyo, maligayang bati, magandang pakikipag-usap. Tayo po puro mamamayang Pilipino. Salamat po sa lahat ng bagay. Kaya lang po, may PS pa Panginoon. Good day to everybody in the earth, the world, another nation, in our love Philippines. This is a good message of God, hand gift to Mother Parin. With 15 times crucifixion happened in Bulacan, Kapitangan, and San Fernando, Pampanga. To all foreigners, all of us, raise your right hand for the good message of God in the world, in another nation, to all of us. Goodbye.